So Jesus performed miracles. Walking on the water. Diba? It's a miracle. Sabi ng mga multo. Sabi na, it's not a ghost. No? Sabi ni Jesus, it's I. Ako ito. Sabi ni Pedro, Panginoon, pamuntahin mo nga ako dyan. Pwede lang. Walang sabi ni Jesus kasi, patient one. Hindi siya nila, parang mo kayo si Pedro. Diba? Hindi nakakatakot tawagin mo si Pedro. Sigurado parang mo ito. Patient one eh. Diba? Yun ang dahilan kung bakit si Jesus naglakad sa tubig. No? Ngayon nyo lang malalaman ito. Pero hindi na sasabihin sa iba. Bakit naglakad sa tubig si Jesus? Hindi siya marunong lumangoy. Ano ba yung normal na ginagawa sa tubig? Hindi lumalangoy, di ba? Eh, hindi nga siya patient man, karpintero nga siya. Kaya, sabi niya, total, Diyos naman ako, kalalab niya. Lukat siya. Oh, lulubog mo siya? Hindi, Diyos nga siya eh. No? Pero yun ang dahilan. Kung bakit si Jesus naglakad sa tubig? No? Si Pedro naman, alam niyo kung bakit lumubog? Kahit Christian man siya. Sabi ni Father Roland eh, lumubog. Sabi daw niya, sabi ni Father Roland, kaya lumubog si Pedro, balitang paa. Kasi sabi daw ng pari na nagpasa ng gospel, you, man of little feet. Sabi ni Jesus. Bisaya pa rin yung pari. You, man of little feet. Yung pala little faith. Jesus, no? Dami yung natutunan ngayon, ha? Kayo, tama kayo ng tama. Baka yung joke lang matandaan nyo. Okay. So, those were the words of Jesus. There are two important things. Kasi after knowing Him, His family background, the question is, what did He say and what did He do? Jesus preached and Jesus performed miracles. Ang dami ng mga miracles. Ilan lang yung mga binanggit natin. Pero tingnan natin. Anong sabi? Ito, yung pinakamalaga sa Gospel of St. Mark, nasa chapter 2. Okay? Anong sabi? Yan. The classic example is the paralytic. When Jesus healed the paralytic, where? Not in Nazareth, but in Capernaum. Sa Capernaum nangyari yun. The healing of the paralytic. No? Kaya yun nga. Kaya mahalagang malaman natin. Bakit Capernaum eh? Kasi nga, pinalaya siya dun sa Nazareth. Lumipat siya sa Capernaum. Anong sabi niya? Sa one of the miracles, dun sa Capernaum, sa paralytic. No? Get up. Pick up your mat. Go, walk. Your sins are forgiven. Sabi ng mga Pariseo, sinong gago yung nagpapatawad ng kasalanan? Diyos pa siya? Of course, hindi nila naiintindihan. But, that's the power of Jesus. The power to forgive sins. Kaya tayo mayroong confession. No? Ipinasa niya ito sa kanyang mga alagad. Sabi niya kay Peter, whatever you lose on earth will be lost in heaven. Whatever you forgive on earth will be forgiven in heaven. Di ba maliwanag? That was the passing of the torch. The passing of the priesthood to Peter and the apostles. Kaya meron tayong confession ngayon. Kaya hindi pwede sasabihin natin, hindi ako, diretso na. Diretso na ako. Bakit di ka naman umpisa sa bahay? Baka Diyos yung bagay niya. Baka magbitin pa niya sa humili yung kasalanan ko. Hindi pwede yun. Putol di labat. No? Matatanggal ka sa magkamari. My seal of confession. Yun yung una. Then, sa Matthew chapter 28, no? Ito yung giving of the mission sa kanyang mga apostles. No? All powers of heaven and earth have been given to me. Go therefore. Giving the mission to the apostles. Go therefore. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jesus was trying to emphasize that He possessed all power in heaven
at yung istorya ng pagkapanganak, considering also the parents and the background. Now we're in the point where we see already not only the power, but the authority of Jesus. Okay? So yung lahat ng kanyang ginawa, yung pangangaral, the preaching, and the performance of the miracles, you remember, this was passed on to the apostles. Ipinasa niya, binigay niya yung mission. Okay? And then, now, this is very important. When he claimed straightforwardly to be God. Inamin ni Jesus. No? Maliwanag. Alam niyo, ito yung mga bumabati ko sa atin eh. Na sinasabi nila, ako, hindi nyo makikita sa Bible yan. Okay. Tingnan natin. Para meron tayong ilang mga biblical references. Sabi sa Gospel of St. John. Punta tayo sa John. No? Para hindi tayo maakusahan na nag-i-invento lang tayo. No? Yan. Nandito eh. No? Tingnan natin yung una. John 8:56 to 58. Okay. Sabi niya, sa verse 58, Jesus replied, "In all truth, I tell you, before Abraham was," ano sabi niya? "Before Abraham was, I am." The encounter of Moses in the burning bush. Sabi ni Moses, "What will I tell the people? What is your name?" And then the voice from the burning bush would say, "I am who am." Now, Jesus is trying to identify himself with that who said, "I am," in the Old Testament, whom the name the Jews would not pronounce. They won't, even up to now. They won't mention the name Yahweh, the God. They call him any other names, but not Yahweh. They won't even read it or mention it. At sabi ng burning bush kay Moses, "I am." Now Jesus is trying to point out in the Gospel of St. John, verse 58, before Abraham was, I am. Di ba liwanag? There's a parallel in the book of Exodus, in the Gospel of St. John, that Jesus is trying to say, I am. God, He, and God is one. At yan ay ilang beses niyang sinabi. He pointed that out. Now, look, ang sabi sa, now, this was professed by Simon Peter. Matthew chapter 16. Let's go to the Gospel of St. Matthew. Baka kasi akala ng mga bumabati ko sa atin, nag-i-invent ko lang tayo. Hindi kasi nila binabasa yung talk ng Mormons for Christ eh. Huwag na kung nila magkaralan. Ay, nako. Gusto. Ang bulok talaga ng mga yan. No? Verse 13 to 16. No? Oh. Ito, yung topic natin ngayon. Kaya napakahalaga nito. Sabi niya sa verse 13, who do people say the Son of Man is? No? And then sabi niya sa kanyang letter, but you, pointing to them, to the apostles, but you, who do you say I am? Again, the word I am. Jesus actually not asking the apostles kung sino siya, but Jesus is trying to emphasize that I am. No? The I am of the all is actually in front of you. Who do you say I am? Sinabi niya eh, doon sa Gospel of St. John, chapter 8, before Abraham was, I am. Now, who do you say I am? Diba? Ako si Father Edwin, alam niyo na yan. Diba? Ano mo sasabi niya ngayon kay Father Edwin? Si Father Edwin, yun yung maliit na Paris place. Kilala mo si Father Edwin? Kilala ko yun eh. No? Anong sinasabi nila ngayon tungkol kay Father Edwin? Diba? Ganun ang konteksto. Jesus is trying to emphasize to his apostle that he is actually
Messiah. In the Old Testament, they were promised that Yahweh, I am, will send the anointed one. The anointed. Messiah in Hebrew, Christ in Greek. Huwag yung magbabalik tayo, ha? Doon tayo madadali ng mga bumabalik sa atin. No? Messiah in Hebrew, Christ in Greek. In English, anointed. And that anointed was promised already by Yahweh in the Old Testament, the Old Covenant. And so Jesus, being the Messiah, being the Christ, is the fulfillment of that covenant. Sabi ni Peter, you are the Son of God, the Messiah. You are actually the anointed. Ano sabi ni Jesus? Ay, huwag mong imamalitis yan, ha? Oh. Nung malaman na nila, no? That you are the Christ, the Son of the living God, no? Peter, you are rock. And on this rock, I will build my church. So, Jesus is God. No? So, marami pong accusation sa kanya. Lalo na yung mga kababayan niya, mga taga-Nazaret. Sabi ng mga taga-Nazaret, ano yun? Maluwag ang tornilyo niyan. Kaya ganyan ang mga pinagsasasabi niyan. No? May tama yan. May tama. Akala yung sabihin niya siya daw ang Diyos. Sino kung magkikilim ng Diyos yan? Di ba? Because they did not pay attention to what he said. They did not pay attention to his preaching, and they did not pay attention to what he did. They did not pay attention to what he performed, to his words and the miracles. Binaliwala nila. That's why ang tanong nila, sino yan? Palibasa, siguro, akala nila, si Jesus, wala, lakad lang ng lakad. Lakad lang ng lakad. Tapos ang dami pa na sumusunod sa kanya. Siguro, sabi niya, tao grasa yan. Diba? Yung mga lakad ng lakad. No? Ako, almost everyday, naglalakad ako eh. Kaya pag ako naglalakad, nagbibihis ako ng maganda eh. Mamaya, makasalunong ko itong dalawang ito. Eh, sabihin sa akin, nakasalunong namin yung taong grasa. Kung hindi pa naliligo. No? Ha? So, Jesus was accused of being maluwag ang tornilyo niyan. No? Eng-eng yan. Siraulo yan. Di niya alam ang pinagsasasabi niya. Ganun yan. Dapat sa Mandaluyong yan. Taga Mandaluyong ba yan? Loob o labas? Hindi, sa mga mga father. Saint kayo. No? Si Jesus, kinakusan siya. Bakit? Kasi hindi nila matanggap yung kanyang sinabi. At hindi nila matanggap ang kanyang ginawa. So Jesus is, well, he was accused of so many things. But Jesus emphasized that the Father and He is just one and the same.